Hindi porket mas maganda sa'yo, ang kausap ko ay nilalandi na ako. Natignan mo man lang ba ng mabuti si Mrs. Velasquez? Mukha bang papatulan ako nun? Abay papasa na akong tatay niya, si Dad. Napasimangot si Ma'am sa sinabi niya. Ibig mo bang sabihin ay mas magandang babaeng yon? Pwes, hindi ako magsasorry sa kanya kung ganon. Napakalmot na lang ako sa ulo. Mas maganda naman talaga si Mrs. Velasquez. Parang mas matanda lang ito ng kaunti kay Ate Red. Napaka-imposible mo talaga, Lian. Kung kailan tayo tumanda, saka ka nagkakaganyan. Mag-sorry ka doon sa tao at ipanalangin mo na huwag magbagong isip niya. Dahil oras na umatras siya, damay din tayong lahat. Inis na lumabas si Dad ng opisina niya. Ma'am? Oo na, isa ka pa? Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Magsasorry ako bukas, hindi ngayon. Ang hirap magpalaki ng magulang. Lumabas din ito at iniwan ako. Bumalik na rin ako sa opisina ko. Mr. L, galing po dito si Mrs. Velasquez. May iniwan po siyang proposal tungkol sa mall na itinatayo. Pag-aralan niyo daw po at kayo na rin ang mag-present sa board. Sabihan niyo lang daw po siya kung may gusto kayong ipabago. Ibinigay ni Mitch sa akin ang folder. Hindi naman siya nagmamadali. Kaka-start niya lang today. Baka ang tipo niya lang talaga ang hindi nagsasayang ng oras. Maghapon kong pinag-aralan ang proposal niya at pabor lahat sa kumpanya ang gusto nitong mangyari. Nag-assign ako ng team na gagawa ng presentation para sa board. Pinirmahan ko na rin ang proposal at inutusan si Mitch na ibalik kay Mrs. Velasquez ang kopya niya. She's a blessing in disguise. Tiwala akong maisaayos namin ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Kinagabihan ay pumayag akong lumabas kasama si Willie. Pero hindi ko inaasahan na magkikita kami ng isang taong hindi ko nais makita. Ibang lalaki na naman ang kasama nito. Panay ang akbay sa kanya ng lalaki at hinahayaan niya lang. May ibinulong pa ito sa kanya na ikinatawa niya. Enzo, sino ba yung tinitignan mo dyan? Nagulat ako nang sumulpot si Anton sa tabi ko. Yung ex mo ba? She's with her ko. Wala akong pakialam kung sino ang kasama niya. Putol ko sa sasabihin ni Anton. Hey babe, may babaeng lumapit sa akin. Mukhang nakainom na ito. Dance with me. Hinila niya ang kamay ko. Muli kong sinulyapan sina Alex. Pero wala nang mga ito doon. Inubos ko ang laman ng baso ko saka nagpahila sa babae. I'm Kathy. Halos nakayapos na bulong niya sa tenga ko. Enzo, sagot ko, malapit sa tenga niya. Maharap na sinayawan niya ako. Hawak ko naman ang bewang niya. Nawalang atensyon ko kay Kathy nang mahagip ng mata ko si Alex. She's dancing at mukhang enjoy na enjoy ito kasama ang lalaki niya. Hindi nagtagal ay napansin ko na tumigil sila at mukhang pupunta ng banyo si Alex. Iniwan ko si Kathy at sinundan siya. Hinantay ko siya sa labas ng restroom. Ganyan ka ba talaga? Kung kani-kanino ka nalang sumasama? Paiba-iba ng lalaki bawat araw. Alam kong narinig niya ang sinabi ko, pero akmang lalagpasan niya lang ako. Hinawakan ko siya sa braso. Tinignan niya ako ng masama. Nagsukatan kami ng tingin. Galit ang nakikita ko sa mga mata niya. Malayo sa mga mata niya dati. Why do you care? Anya, saka ibinaksi ang kamay kong nakahawak sa braso niya. Nakita kong nilapitan nito ang lalaking kasama na agad siyang inakbayan. Bumalik ako sa pwesto ko. Nabutan ko si Kathy na naroon. Nakita kong sinundan ako ng tingin ni Alex. Hinila ako ni Kathy saka walang pasubaling hinalikan. Halos mapaupo na siya sa kandungan ko. Muli kong sinulyapan ang gawin ni Alex. Nakataligod na siya sa akin. Anong paki ko kung nakatingin man siya o hindi? Tama naman siya. Why do I care? Lorenzo's points of view. Sumabay sa akin si Mami papunta ng office. Kahit alam kong labag sa loob niyang ibaba ang pride niya, she needs to apologize to Mrs. Velasquez. That is giving her this cold treatment dahil sa nangyari.
In fact, nauna na itong pumasok nang hindi man lang nag-aalmusal. Bumili ka ng coffee, anak. Ibili mo din si Mrs. Velasquez para malaman niya na sincere ako sa paghingi ng apology. It was a mistake. Alam ko namang maintindihan niya ako. Babae din siya at may asawa. Protective lang ako sa mga bagay na pagmamayari ko. And that includes your dad. Nauna na itong umakyat. Medyo natagalan ako dahil nagkita kami ng dati kong instructor sa college at nagkumustahan. Ibinigay ko kay Mitchell ang bag na dala ko kung saan nakalagay ang laptop at ilang gamit ko. Good morning, Mr. L. Anya, at tinanggap ang gamit ko. Napatingin siya sa coffee na dala ko. Ibinigay ko sa kanyang isa. Good morning din, Mitch. Nasa opisina ba si Mrs. Velasquez? Si Ma'am? Magkatapat lang ang opisina namin. Salamat po sa kape. Yes, Mr. L. Nakita kong pumasok ang mami niyo sa office niya. I walked towards Mrs. Velasquez's office. Nakabukas ang glass door nito. Nakalimutan yata ang isara ni mami. May isa pa namang pintuan na naghihiwalay sa pinaka-office nito, pero maging yon ay nakabukas din. Papasok na sana ako nang marinig ko ang boses ni mami. I'm sorry again, Mrs. Velasquez. Pero hindi mo ako masisisi. I'm tired of people trying to take advantage of my family. Kailan lang ay nagka-girlfriend ng anak ko. Babaeng mukhang pera. Mabuti na lang naagapan ko. Nalaman namin ng maaga ang tunay niyang kulay. Hindi ko muna itinuloy ang pagpasok. Anong sinasabi ni ma'am? Naagapan? What do you mean, Mrs. Leveste? Yan din ang gusto kong itanong kay mami. Kung hindi ako nagkakamali, she is talking about Alex. Gumagawa ako ng paraan para mailayo ang anak ko sa kanya. May anak ka ba, Mrs. Velasquez? I cleansed my fist. Kaya ba niya ibinili ng sasakyan si Harold? Inutusan niya ito para paghiwalayin kami ni Alex? Gustong-gusto ko siyang kausapin, pero nagtimpi ako. Pinili ko na lang mag-antay sa labas. Itinapon ko rin ang dala kong kape. Paglabas niya ng opisina ni Mrs. Velasquez, ay hinila ko siya papasok sa office ko. What the hell, Lorenzo? Balyon ito sa akin, pero hindi ko siya binitiwan. I slammed the door nang makapasok kami sa opisina ko. Now, explain to me kung anong ginawa mo para paghiwalayin kami ni Alex, ma'am. Nagulat ito sa outburst ko, but I'm mad right now. Naalala ko kung paano umiyak si Alex at paulit-ulit na nakikiusap na pakinggan ko siya. What are you talking about? Hinampas ko ang table ko. Don't you dare lie to me, ma'am. Narinig kong sinabi mo kay Mrs. Velasquez. Kaya ba binili mo ng sasakyan si Harold? Sinadya mong paghiwalayin kami ni Alex? Nagulat ako nang tumayo siya at sinampala ko na siyang ikinagulat ko. How dare you? Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Lorenzo. I am still your mother. Binabastos mo ako. Because of that slut? Yes, inutusan ko si Harold. Pero malay ko bang mukhang pera yung babaeng yon? At agad sumama sa pinsan mo ng ganoon kadali? Hindi ba dapat magpasalamat ka na lang? I save you from that gold digger. Pagkatapos ito ang mapapala ko? Umiiyak na si mami. Ginawan ka na nga ng pabor. Ako pa ang masama? I was just protecting you. Dahil ayoko nang maulit ang ginawa sa'yo ni Alena. Lumapit ako sa kanya, pero tumayo ito. Huwag kang lumapit sa akin, Lorenzo. Hindi ko akalain kaya mo akong pagtaasan ng boses. Tama lang ginawa ko. That woman is no good for you. Saka nito binuksan ang pinto at lumabas. Naihilamos ko ang palad ko sa mukha ko. Binastos ko si mami. Bakit? Dahil umasa ako, nagawa-gawa lang nila ni Harold ang lahat. Pero the truth slapped me again. Sinilaw nila si Alex ng pera at nagpasilaw naman ito. Tama si ma'am, na dapat magpasalamat pa ako dahil nalaman ko na maaga ang tunay na pakay ni Alex. Ang tanga ko, para kalimutan na kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan nito. Patuloy na mukha siyang pera at madumi siyang babae. Nabastos ko pa ang sarili kong ina dahil sa kanya. Alex, points of view. Nasa sala kami ni Abby nang may mag-doorbell. Napatingin ito sa akin.
Baka yung tita mo. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ganun na lang ang gulat naming pareho nang may yumakap sa kanya. Girls, I miss you so much. Mahigpit na niyakap ni Liam si Abby with matching pikit pa. Hindi pa rin ito nagbabago. Touchy at clingy pa rin nito. Palibhasa solong anak ni tita at tito. Nandito naman sa Pinas si Ate Chloe, kaya nasobrahan ito sa pagbibaby nila tita. Pero napansin ko na mas tumangkad na ito at lalong naging gwapo. Nalaki ang mata nito nang magmulat at makita ko. Ako naman ang napapikit dahil sampalang inabot nito kay Abby. Ouch! Hiyaw nito. Kaskasin ko kaya yung mukha mo. Itinaas pa rin muli ni Abby ang kamay niya. Umiwas naman si Liam at tumakbo papunta sa akin. Hello to you too, Liam Ezekiel. Natatawa ko siyang niyakap. Bakit kasi nakayakap ka agad? Hindi mo pa nga alam kung ako ang nasa pinto. Sino ba yung manyakol na yan, Isabel? Nakasimangot na tanong ni Abby. Pinandilatan pa nito si Liam. Abby, this is my cousin Liam Ezekiel de Luna Velasquez. Liam, si Abigail best friend ko. Umayos lang tayo si Liam at inabot ang kamay kay Abby. I'm so sorry. I thought you're Isang. Tinabig na Abby ang kamay niya at pumunta ito ng kitchen. Isang, your BFF is susungit. Sinamaan ko siya ng tingin. Kasi yan niya natutunan na tawagin akong Isang. What? You're Isang, anak ni Auntie Tisang. Binato ko siya ng throw pillow. Tigilan mo ako, Liam. Lumayas ka na lang kung aasarin mo din lang ako. Matagal ko nang hindi naririnig ang nickname na yan. Dahil wala si Sia na araw-araw akong binubuisit. Harsh? Fine. Isabel then, happy? Pinulot nito ang itinapon kong throw pillow. I'm staying with you. Kasi sasamahan mo akong lumabas mamayang gabi. Mom won't allow me to go alone. Hindi daw safe ang Manila. I don't mind if your masungit BFF will come. Kinindatan pa nito si Abby. No thanks. Matutulog na lang ako. Kaysa makasama ang manyakol na katulad mo. Padabog na pumasok si Abby sa kwarto. I don't understand. I already apologize. You Filipinos are overly dramatic. Binatukan ko siya. Baka nakakalimutan mo. Pinoy ka din. Hinimos nito ang ulo. Hayaan mo na si Abby. Ayaw niya lang talaga ng mga-touchy at maputing unggoy. Gaya mo. Iniiwasan na din naming lumabas na magkasama ni Abby. Lalo na at nagkakakilala na sila ni Liviste. Umakto naman si Liam na parang unggoy. I rolled my eyes. Nag-dinner muna kami bago umalis at pumunta ng Waze. At least doon, may kakilala ako. Inakbayan ako ni Liam pagpasok ng bar. Sanay na ako sa kanya. They know me here as Alex. Don't you dare call me Isabel. Banta ko sa kanya. But, pinandilatan ko siya ng mata. Jeez, Gus, your eyes are creepy. Hindi nga ako nagkamali. Nandito si Sam. Hey, Alex. Tawag sa akin ni Cindy. Nagmamataan ako. Alex, ha? Bulong ni Liam sa akin, dahilan para makurot ko siya sa tagiliran ng pinong-pino. Hey, Cindy. Nga pala, may kasama akong unggoy. This is Liam Ezekiel, pinsan ko. Natawa siya sa sinabi ko na ikinisimangot naman ng isa. Gwapong unggoy naman. Pagpapakyut nito kay Cindy. Yes, you are. Actually cute ka. Nakipagkamay si Cindy sa kanya na siyang ikinapulan nito. Cute daw ako, cuz. Cute. Baka cute. Sagot ko. Si Cindy nang nagpakilala kay Liam sa iba. Panay ang akbay sa akin ng pinsan ko. Nagsawa na ako ng kasasaway kaya hinayaan ko na lang. I felt uneasy nang maramdaman ko na tila may nakatingin sa akin. Nandito si Enzo on your left. Bulong sa akin ni Sam. Kaya pala, siya marahil ang nakatingin sa akin. I choose not to look kung nasaan siya. Niyaya ako ni Liam magsayaw na pinaunlakan ko. Wrong move. Dahil hindi nagtagal, nakita ko si Liviste. Dancing with some girl.
Buti sana kung maganda. Maharot siya nitong sinasayawan. Hawak naman ni Laviste ang bewang niya. I ignored them and continued dancing. Ang kulit ni Liam, kaya mas na-enjoy ko ang dance floor. Washroom lang ako. Bumalik ka na lang kina Sam. Paalam ko kay Liam. Buti na lang walang masyadong tao sa CR. Inayos ko na rin ang sarili ko bago lumabas. Ganyan ka ba talaga? Kung kani-kanino ka na lang sumasama? Paiba-ibang lalaki, bawat araw. Nagulat ako nang may magsalita, saktong palabas ako. Sila Viste. Iba-ibang lalaki? Hindi ko siya pinansin. I don't need to explain anything to him, nor answer him. Pero hinawakan niya ako sa braso. Kung nakakamatay ang tingin, malamang paglalamayan na siya. Nagsukatan kami ng tingin. Kapal ng mukha niya hawakan ako. Why do you care? Saka ko iwinaksi ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Manalangin ka na sa lahat ng Santo Lorenzo dahil parating na ang bagyong yayanig sa mundo mo. Ganun talaga ang karma, sabi nga, kung hindi now showing, coming soon. Bumalik ako kina Liam, agad naman akong inakbayan ng unggoy. Gus, did the toilet bowl upset you? Or ayaw lumabas ng jebs mo? Bulong niya. Siniko ko siya. Bumalik din sa Laviste sa pwesto niya. Naroon yung babaeng kasayaw niya. Nagkatinginan kami pero agad akong tumalikod. Baka akalain niya may pakialam pa ako sa ginagawa niya. Maaga din kami umuwi. Tita Colleen called me. Huwag daw hayaang maglasing si Liam. This is what I hate about being here. Ang daming bawal. Maktol dito. Palibhasa sa States, nakakatakas ka. Dito, subukan mo. Tingnan natin kung hindi ka umuwing butas, yung tiyan mo. Kapag napagtripan ka ng kung sino, napalunok ito sa sinabi ko. Sa sofa ito natulog. Kinabukasan ay binulabog ako ng tili ni Abigail. Agad akong lumabas ng kwarto. Manyak ka talaga. May hawak itong walis tambo. Si Liam ay may hawak na tropilo na itinatakip sa ibabang bahagi ng katawan. What? No! Sagot ng isa. Anong nangyayari dito? Awat ko sa kanila. Yang manyakol mong pinsan, nakahubo. Napansin ko na namumula ang mukha ni Abby. What did you say? Inalis nito ang takip sa pang-ibaba. Naka-boxers naman pala ito. Pervert? Sigaw ni Abby dito sa kamuling bumalik sa kwarto. She's crazy. Why are you even friends with her? Mula itong naghiga sa sofa. At ikaw, hindi? Alam mo namang hindi lang ako nakatira dito. Tapos ganyan ang ayos mo? Pumunta na lang ako sa kitchen para maghanda ng breakfast. Ang init-init kagabi. I can't sleep properly. Nag-adjust pa ang katawan ko dito. Himutok nito. Magbihis ka na. Bago pa ulit lumabas si Abby. Hindi sanay yon na makakita ng tisoy na unggoy. Tapos wala pang damit. Patamad itong tumayo ng lingunin ko. Pagkatapos namin kumain, umuwi na si Liam. Pero babalik daw ito ulit. Pumasok naman kami ni Abby sa hotel. May ilang guest kaming nakasalubong na pinagtitinginan ako. Mukhang alam ko na kung bakit. Ganun talaga pag maganda. Pansinin. Binati ako ng mga tao sa reception, sabay abot sa akin ng isang bouquet ng bulaklak. Magtatanong pa sana ako kung kanino galing na makita ko ang card na nakaipit dito. Nagpaalam ako para pumunta ng office. Binasa ko ang card. Good morning, princess. Have a lovely day ahead. Smile. Ryan. Hindi ko alam pero napangiti ako. Way to start the day. Payatot. Handa na ba akong umibig ulit? Natapos ko naman ang 3-month rule. Kahit hindi naman kailangan. Everything works as planned. Nasa Laviste Corporation si Abby para umattend ng meeting on my behalf. May kung ilang beses nila akong inanyayahan na dumalo, but it's not time just yet. I am also in the meeting with the marketing department of the hotel. May isinasaayos naman ang publicity ng Zoe Grand, pati na rin ng mga resort under RGC.
Dad called and is proud of me. Binati niya ako. Mas dumami kasi ang guest ng Zoe Grand. At madalas ay full house kami. Marami ding magagandang review na natatanggap sa page ng hotel. Pabalik na ako ng office mula function room nang mag-text si Abby. Isabel, may sasabihin ako sa'yo later. Bye. I rolled my eyes. Bakit hindi niya pa sabihin sa text? Pero hinayaan ko na lang. Dahil nasa meeting siya. Mamaya ka sa akin, Abigail. May birthday yata at may pabitin. I blurted out. Binabasa ko ang report mula sa purchasing department nang may kumatok. Binilinan ko sila kanina. Napuntahan na lang ako dito sa office. If ever they need something, dahil wala si Abby to receive their calls. Yes, Bea. Pamilyar siya sa akin dahil nasungitan ko siya noong unang dating ko dito sa hotel. Good morning, Miss Isabel. May nagpa-deliver po nito para sa inyo. She handed me the papers bag. Thank you. Tinanggap ko ito at inilagay sa table ko. Napatingin ako sa kanya nang tila nag-space out ito. Is there anything else? Kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Am I that bad? Pinagsabihan ako ni Abby, nabawasan ang kamalditahan ko, lalo na sa mga staff. Ayusin ko din daw ang mukha kapag kaharap sila. Intimidating daw kasi ako masyado. Nagmana daw yata ako kay Tita Colleen. Wala na po, Miss Isabel. Aalis na po ako. Nagmadali itong lumabas. Poor girl, I don't bite. Tinignan ko ang laman ng paper bag. One has chocolates. Yung isa naman ay may sandwich at pineapple juice in can. Mukhang alam ko na kung sino ang nagpadala nito. I'm flattered. Naalala niya pa ang mga maliit na bagay tungkol sa akin. I dialed Ryan's number. Good morning, princess. Napangiti ako. Ray, thank you sa snacks at chocolates, but you don't have to. Marami namang pagkain dito sa hotel. Tumawa ito. Naalala mo pa pala ang madalas kong kainin way back in senior high. Thanks. Malamang Isabel, pinadalhan ka nga. How did you know it was me? Wala namang nakalagay na sa akin galing ang mga yan. He just confirmed. I know it was you. Alam ko naman pong maraming pagkain dyan. Pero gusto ko lang po kayong pangitiin. You certainly did, payatot. Mas lumapad ang ngiti ko. Naalala mo when I asked you to pretend as my girlfriend back then? Lagi kitang tinatanong kung anong gusto mo kainin. And you always wanted a sandwich with pineapple juice. At first, hindi ako naniniwala na ganoon lang kasimple ang panlasa ng isang Alexa Isabel Rosales. But when I bought them and gave them to you, para kang nakakita ng gold. I can't forget how your eyes lit that day. I started liking you more because of that, Isabel. Napangiti na lang ako nang maalalang mga panahong yon. Natatandaan ko pang mga bagay na yon. Kahit asot pusa kaming dalawa, Ryan was there for me. Noong mga panahong yon, kahit pa madalas na nag-aaway lang kami, hindi ako nagkaroon ng chance na ma-appreciate siya noon. Dahil nagkakaproblema ang pamilya namin. Yun yung mga panahong pinipilit na dad ipakasal si Ate Chloe kay Kuya Ethan. Hindi ko nga nagagawang magpasalamat sa iyo noon, Ray. Salamat payatot sa lahat ng ginawa mo for me, kahit madalas sinusungitan mo ako at dati at inaaway. Tumawa ito. Ikaw kasi, amasona ka dati. Ayan na naman siya. Che, at least hindi masungit na payatot. Ganti ko. If the situation has been different back then, Isabel, baka niligawan na kita noon at maaaring nagpakasal tayo. Seryoso niyang sabi. Things could have been different. Hindi ko sana nakilala ang mga Leviste. Anyway, let's leave the past. Nakaraan na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. I'll make you mine. Only mine. Ryan knows what to say and when to say it. Nagpaalam na rin ito. He's making me feel something dahil noon pa man, I already had things that I love about him. Am I starting to fall for you, payatot? For real? I got back to work at hindi ko namalayan ng oras.
Pero hindi maalis sa isip ko si Ryan. What are you thinking, Isabel? Muntik na akong mapatalon sa gulat. Jeez, you scared the hell out of me, Abigail. Hindi ko napansin na pumasok siya. Hindi ko na kasalanan kung tanghaling tapat ay nagday-daydream ka. May kasama ako. Napatayo ako nang pumasok si Tita Colleen. Hi, love. Nilapitan niya ako at hinalikan sa pisngi. Alanganin akong ngumiti. Hindi siya nagpasabi na pupunta siya dito. Sige na, Abby. I will tell Isabel kung bakit tayo magkasama. Baling nito sa best friend ko na agad namang lumabas. Bakit nga ba? Nagkita kami ni Abby kanina sa building ng mga Leviste. We both attended the meeting. Tila wala lang na umpisa ni Tita. You did what? Napasinghap ako nang magproseso ng utak ko ang sinabi niya. Bago kami umuwi dito sa Pilipinas, your mom called me. She told me everything. You told her about these people. Napapikit ako. Nakalimutan ko na kambal nga pala sila. At mas naging close pa sila the past years. I told mom to keep it from dad. Kaya siguro si Tita ang pinagsabihan niya. You know how protective your mother is when it comes to you and your siblings. She wanted to avenge you from De La Viste. Nagtaka ako dahil it's not like her, pero sabi niya nasaktan ka ng mga taong yon. At hindi pwedeng wala siyang gawin. Lalo na't ayaw mong ma-involve ang daddy mo. Now, I know Trisha very well. She might end up forgiving them along the way kapag nakilala na niya ang mga ito. And tame these people. Kayang-kaya niyang gawin yon. I am the living proof. So I volunteer instead. I bought the 30% shares and I am now part of their company. My jaw just dropped. Habang si Tita nakangiti. I will give it to you. Kapag naisaayos na ang lahat ng kumpanyang yon. It won't take time naman. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya ang lahat ng para sa akin. Wow! I thought I am alone in this fight. Dahil laban ko naman talaga ito, Tita. Thank you. Pero nandito siya. She's helping me do this. No one mess with my family and get away with it. Besides, I owe you big time, Isabel, because of what I did in the past. I got your back, love. Ang tinutukoy niya siguro ay ang pagkidnap niya sa akin noong baby pa ako. Nilapitan ko siya at niyakap. Wala naman akong sama ng loob sa inyo o kahit ano man, Tita. It's all in the past. Pero thank you so much for doing this for me. Niyakap niya din ako. Now, tell me kung anong plano mo. I want to know. I miss bitching around. Your mom is such a good influence. Not that I hate it, but nakakamiss din maging villain. Tumawa si Tita. Sa kanya nga talaga siguro ako nagmana. I told her everything. Why can't you just bring down the whole company? Mas masakit yon, Anya. Tita, I can't. Some of my friends work there. Wala naman silang kasalanan sa akin. Kaya hindi ko sila idadamay. Ang mga Leviste lang ang gusto kong turuan ng lesson na hindi nila makakalimutan buong buhay nila. Hinaplos ni Tita ang mukha ko. Yan ang wala sa akin noon, Isabel. Noong mga panahong gusto kong mabawi si Chloe at Sander sa mami mo. Puso. Back then, I don't care kahit sino pa ang madamay. Kaya nga nagawa kitang kidnapin, kahit baby ka pa. I'm proud of you. Kahit gusto mong gumanti sa mga nanakit sa'yo, hindi nawawalang kabutihan dyan sa puso mo. I guess, I'm a bitch with a heart. Thank you, Tita. It means so much na nandito ka. Nagkakilala na nga pala kami ni Mrs. Leveste. She's terrible, you know. She accused me as her husband's mistress the very first time we meet. Nabanggit niya din sa akin na inutusan niya ang pamangkin niya to get rid of her son's girlfriends, which I believe was you. Umamin na pala ang Dragona. I wonder kung may alam na si Lorenzo. Alam ko na siya ang nag-utos kay Harold na gawin yung Tita. She don't like me. Dahil akala niya, mahirap lang ako. Alam ko din na pakana niya ang lahat ng yon. Para paghiwalayin kami ng anak niya.
Too bad naniwala si Lorenzo sa kanya. Malapit na ang karma niya. Rather, dumating na. Pwes, nagkamali siya ng taong binangga Isabel. Siya ang basura at hindi ikaw. Did you know na hindi naman talaga siya mayaman? Umangat lang ang buhay niya nang mapangasawa niya si Mr. Leviste. Isa lang siyang beauty queen na hindi ko alam kung paano nanalo. She's not even beautiful. I laughed when Tita rolled her eyes. What? Mas maganda naman talaga kami ng mami mo kaysa sa kanya. Pero in fairness, gwapo yung Lorenzo. Magaling ka rin namang pumili, Isabel. Pinikit ko ang mata ko sa panunokso ni Tita. Tinawagan ko si Sam nang makaalis si Tita. Tinanong ko siya kung may nabanggit si Lorenzo sa kanila about sa pinsan niya. Ang natatandaan lang ni Sam ay minsan nagpang-abot ang mga ito sa bar ni Willie at napag-usapan din nila ang bagong sasakyan nito. I need to see Mitch. Siya ang sunod na tinawagan ko para makipagkita after office hours. Beshi Wap, mas gumaganda ka yata. In love ka na ulit? Ang bungad sa akin ni Michelle. Maybe. Pero tigilan mo ako. Hindi yan yung pinunta ko dito. Confirmed, Mitch. Inutusan nga ni Mrs. Leviste si Harold para i-set up ako. Natahimik ito. Alam ko, Anya. Ha? Kailan pa? At hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil tinakpan niya ang bibig ko ng hintuturo. The other day ko lang nalaman. Inawi kasi ni Mr. L ang mami niya about doon at narinig ko ang usapan nila. Alam na ni Lorenzo na hindi totoong may namagitan sa amin ni Harold. Huwag ka munang magsaya, Beshi Wap. Inamin nga ni Ma'am Lian na inutusan niya si Harold pero hindi na daw niya kasalanan kung mukhang pera ka at kumagat ka sa pain. Naitawid niya pa rin ang kasinungalingan niya at siguradong naniwala na naman si Lorenzo. Ang tanga niya talaga. Tawagan mo na yung nagmamanman kay Harold. May papagawa ako sa kanya. Sumunod naman si Mitch. Lintik lang ang walang ganti. Ipinasa niya sa akin ang sipi niya. Marahil na kontak na nito ang tao. I don't care kung sino sila, kung halang ba ang kaluluwa nila. I'm willing to pay. Ma'am, ano pong gagawin namin sa kanya? Tanong ng tao sa kabilang linya. Wala kayong gagawin sa kanya. Pero sa sasakyan niya, meron. Gusto kong sirain niyo ang sasakyan niya. O sa akin niyo. Wala akong pakialam. E-text niyo sa akin kung kailan at saan niyo gagawin. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nagawa niyo na ang inutos ko. Nalaman ko na may sports car itong minamaneho. Madalas daw nitong ipagyabang yon. Ayon sa taong nakausap ni Mitch. 2 days after, pinuntahan namin ni Mitch ang address na sinend sa kanya ng taong kausap niya. Pinanonood namin kung paano nila hatawin ang sasakyan nito. Basag-basag na salamin, flat na gulong, at yupi-yupi ito bago nila tigilan. Kahit ang headlights ay hindi nila pinatawad, maging ang side mirror. Pagkatapos ay nagsitakbuhan ng mga ito. Inantay namin ni Miss na dumating si Harold. May ilang sasakyan na nakapark sa kinaroroonan namin, kaya tiwala akong safe kami at hindi niya kami makikita. I wouldn't miss this chance. Hindi naman ako nabigo. Kalaunan ay dumating ito. Napalahod dito sa gilid ng sasakyan. Tila hindi ito makapaniwala sa nakikita. Sunod ay nagsisigaw na ito sabay mura. He's crying. Sino bang hindi mapapaiyak? Hindi biro ang halaga ng kotse these days. The look in his face is priceless. Kulang pang sasakyan niya para sa lahat ng kawalang hiya ang ginawa niya sa akin. Hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako. Nag-high five kami ni Mitch bago umalis sa lugar na yon. Hindi nila alam na dumating na ang super typhoon sa buhay nila na ang pangalan na Alexa Isabel. Alexa Isabel points of view. Day off ko ngayon, pero maaga akong gumising. Nag-abala akong mag-ayos dahil may date kami ni Ryan. Dad told me to enjoy my life at huwag magpaka-stress sa trabaho. Hindi daw ikalulugi ng kumpanya kung lalabas ako at i-enjoy ang sarili ko. He has a point though.
Why not? I applied light makeup just to add color to my already beautiful face. Simple lang din ang suot ko. Any length red dress with black ankle strap open to high heels. 9 a.m. ang usapan namin ni Ryan. 8:45 ay tapos na rin ako. Lumabas na ako ng kwarto. Wala si Abby. Dahil nasa hotel ito. Bukas naman ang day off niya. Tumunog ang doorbell. I knew it was Ryan. Ngumiti ako sa kanya. Good morning, princess. You look so beautiful in red. Siya naman ay mas fresh. Sa umaga ang itsura. He was wearing his casual black slacks na tinernohan ng long sleeve polo shirt na puti ang kulay at itinupi hanggang siko nito. Mas naging mukhang tao na talaga itong kumpara sa dati. Good morning too. You're not bad yourself. Katunayan ay mukha itong mabango. Ngumisi ito sa sinabi ko. Maybe, he noticed I was checking him out. So, what? Where are you taking me? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami palabas ng kondo. You'll see. Inalalayan niya ako paupo sa front seat ng kotse niya. He must remembered my allergies. Mabango ang kotse nito pero yung bangong hindi masakit sa ilong. We went to Intramuros. First we go to San Agustin Church para magsimba. I didn't know Ryan was the religious type. Pero napangiti ako nang sabayan niya akong lumuhod at pareho kaming nagdasal. Sabi nila, kapag unang beses mong makapunta sa isang simbahan, pwede kang mag-wish. So I did. Naupo na ako pagkatapos kong magdasal. Hindi man ako sobrang religious pero naniniwala ako sa Panginoon. I know He's always with us. Napatingin ako kay Ryan, parang sobrang taimting niyang magdasal. I wonder kung ano yung pinagdadasal niya. Huwag kang chismosa, Isabel. Saway ng utak ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pag-appreciate ng loob ng San Agustin Church. Its massive structure shows Spanish colonial style. Hindi pa yata ipinapanganak ang lolo at lola ko nang itinayo ang simbahang ito. Binisita din namin ang San Agustin Museum na may 2 floors. Several galleries and even the hallway are teeming with religious art. The pieces range from paintings, sculpture, and furniture. Inikot din namin ang ilang historical place gaya ng Fort Santiago, Rizal Shrine, Baluarte de San Diego at Casa Manila. Para akong binibigyan ng chance na masilip ang nakaraan. Imagine how massive these buildings back then. Masaya siguro makita ang pamumuhay nila noon. Hindi ko alam na mahilig ka sa mga historical buildings. Pabalik na kami ng sasakyan. Naikwento lang sa akin ng isa sa mga staff ko sa airlines. Alam ko naman na hindi ka pa nakakapasyal gaano dito sa Manila. Nagustuhan mo ba? Gaya kanina, inalalayan niya din ako. Gentleman naman talaga ito. Noon pa man. Yes. It's nice to see amazing architecture and bits of our Philippine culture from Spanish colonial era. I hope our government will do something para maabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Mag-lunch muna tayo. Alam kong gutom ka na. Anya. Now that he mentioned about it, gutom na talaga ako. He take me to this restaurant, which offers a great view of the harbor. We ordered seafoods for lunch. Eating while feeling the sea breeze is amazing. Para ako nasa Isabel Royal because of the smell of the ocean. We talk about random stuff, lalo na ang tungkol sa mga kalokohan namin dati, hanggang sa maging seryoso siya. Tell me, Isabel, gusto mo rin ba ako? Muntik na akong mabilaukan sa ininom kong iced tea. Cause I like you, and I can think of you as a friend. I want more than that. I swallowed hard when he held my hand. Nagsusumama ang mga mata niya. Rai, don't answer it. Babala ng utak ko. I like you too. Nagliwanag ang mukha niya. Kaso baka hindi ko pa matumbasan ang mga kaya mong ibigay. Dugtong ko. Hindi ako hihiling ng higit pa sa kaya mong ibigay, Isabel.
Doon lang ako. Please, give us a shot. Give our feelings for each other a chance to grow. Minsan na akong nawalan ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang nararamdaman ko. And I think, these feelings grown lalo na sa pagkikita nating muli. Ang mga mata nitong malamlam ay tila kinakausap pati ang damdamin ko. Ano bang dapat kong isagot sa kanya? Should I? Is he worth the chance? Yes, you like him. You deserve someone like Ryan. Yung alagaan ka, mamahalin. Why not? Sigaw ng isa pang bahagi ng utak ko, I close my eyes at tumango kay Ryan. Lumapad ang ngiti nito. Nang buksan ko ang mga mata ko. Ibig sabihin ba nito? Sinasagot mo na ako? Excited na tanong niya. Yes, Ray. I'm giving us a chance. Tumayo ito at napasuntok sa hangin. Napaawang naman ang labi ko. Nakakaagaw na kasi siya ng atensyon. Girlfriend na talaga kita? Hinawakan niyang dalawang kamay ko at dinala sa mga labi. Ang kulit, payatot. Tinaasan ko siya ng kilay na ikinatawa niya. Thank you, Isabel. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Pagkatapos mag-lunch, ay hinatid na rin niya ako. Medyo mainit na rin, kaya minabuti na naming umuwi. Gusto mo bang pumasok muna? Nasa tapat na kami ng building ng kondo ko. Hindi na muna. Nag-text kasi ang sekretarya ko. Something came up sa office. Hinalikan niya ako sa noo. Okay. Thank you for today. Bumaba na ako ng sasakyan niya. Medyo nagtaka ako, sabi niya, kasi kagabi, he cleared his schedule for the whole day. Nagkibit balikat na lang ako saka pumasok. I spent the afternoon sleeping and watching TV. BFF na nga kami ng sofa at halos hindi na ako tumayo. Tumunog ang CP ko. Si Ate Chloe ang tumatawag. Hello, ate. May kapatid na ba sa Sion? Bungad ko. Kung magkaharap lang kami. Malamang nahampas na naman niya ako. Sira ka talaga. Kamusta ka na? Nagtatampo ako sa'yo. Hindi mo man lang ako tinatawagan porket kasama mo dyan ang best friend mo? Baka nakakalimutan mo, Isabel. Akong unang naging best friend mo bago sila. Tinawanan ko siya. Asus, ang pinakamaganda kong ate, nagtatampo. Lambing ko sa kanya. Baliw, para namang may iba kang ate. Ano na bang nangyayari sa'yo dyan? Sasabihin ko ba sa kanyang sinagot ko na si Ryan? I'm all good, ate. Wala kang dapat ipag-alala. Nagmana yata ako sa'yo sa galing. And, may ano kasi. I rolled my eyes. Saka huminga ako ng malalim. Sinagot ko na si Ryan. Tumahimik ito. Hindi nga. May boyfriend ka na? Sa wakas. Hindi ka na NBSB niyan. Kung alam mo lang, ate. Bakit parang hindi ka masaya? Natigilan ako sa tanong niya. Tita Ganda, is that you? Boses ni Maui. Mabuti na lang. Hi, love. Yes, ako nga po ito. I miss you. I miss you more, Tita Isabel. When are you coming home? Tanong ng pamangkin ko. Soon, love. May inaasikaso pa kasi si tita. Tinanong ko na lang siya about school and Sion. Uminit ang sipi ko sa tagal naming magkausap ni Maui. Mabuti na lang hindi na ako ulit kinausap ni ate. Alam mo, Isabel, kung hindi lang kita kilala, iisipin kong nag-aadik ka. Abay, lagi ka na lang tulala. Si Abby. Uy, grabe ka sa akin, Abigail. Napaisip lang ako sa tanong ni Ate Chloe. Anong tanong? Pumasok si Abby sa kwarto niya para siguro magpalit ng damit. Bumalik ito sa tabi ko na may bitbit na isang basong tubig. Ganito kasi yon. Naikwento ko kay ate na sinagot ko na si Ryan. Naubo si Abby sa sinabi ko. Wait, what? Sinagot mo na si Ryan? Bakit? Kita mo, siya kung makapagtanong. Sinagot ko na nga kanina. Teka lang, anong bakit?
Ha? Nanliligaw sa akin yung tao. Magtatatlong buwan na rin naman. Ano yon? Papaabutin ko ba ng 1 taon? Bago siya sagutin? Sinimangutan ko si Abby. Fine. Ano na nga ulit ang tanong ng ate mo? Bakit daw parang hindi ako masaya? Siningkitan ako ni Abby ng mata. Yan ang tanong na dapat mong sagutin. Masaya ka ba? Na boyfriend mo na yung tao? Mahal mo ba siya? Pinakatitigan ako ni Abby. Tinulak ko siya palayo. Siyempre masaya ako. Ang gwapo kayo ng boyfriend ko. Gusto ko siya, okay? Sabi naman niya, sapat na sa kanya ang kaya kong ibigay. Umiling si Abby. Hay naku Isabel, push mo yan. Huwag mo na akong tanungin at baka sumama ang loob mo sa isasagot ko sa'yo. Ako naman ang naguluhan sa sinabi ni Abby. What's wrong with them? Bakit parang hindi sila masaya na may boyfriend na ako? Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Liam. Hindi ka ba marunong kumatok muna? Saway ni Abby dito. Why would I knock? It's not locked anyway. Umupo ito sa tabi ko. Hi, Cos. Bati niya sa akin. Liam, tama si Abby. Matuto kang kumatok. Hindi porket nakabukas ang pinto, ay basta ka na lang papasok. Napakamot ito sa ulo. I came here to give you this. May invitation siyang ibinigay sa akin. Masquerade ball sa kumpanya ng Malaveste. Alam mo ba ito, Abby? Tumango naman ito. Naitawag na sa akin yan ni Mitch kanina. Ang tita Kulin mo ang head organizer niyan. Kaya niya siguro naisip ang team para makapunta ako. Para saan naman ang party na yan? Anong okasyon? Ang aga naman yata nilang magsaya. Sa bagay, dapat magsaya na sila habang may oras pa sila para gawin yon. Celebration daw sa pagbangon ng company. Pupunta ka ba? Tanong ni Abby. I wouldn't miss it for the world. I'll be all over them nang hindi nila nalalaman. We need to buy our dress. Excited na pumalakpak si Abby. I forgot. Ibinili na kayo ni Mami ng isusuot. Pati na rin ng maskara. Inirapan ni Abby si Liam. Pwede mo rin ako maging date, Abby. Nakangiti naman itong sabi sa BFF ko. No, thank you. I don't need a date. Tumayo si Abby at pumunta ng kusina. Agad naman itong sinundan ni Liam. Kinukulit niya ito para siya ang gawing date. Tinext ko si Ryan. Ray, I'm going to this masquerade ball on Friday. Gusto mo ba akong samahan? Nakapagtatakang hindi man lang ito nag-text or tumatawag mula kanina. The next day, ay pareho kaming napatili ni Abby nang ipadala ni tita ang mga damit na gagamitin namin sa ball. May kapares ditong mask na may mga kumikinang na bato. Friday came, si Liam ang date namin ni Abby dahil hindi makakarating si Ryan. Nasa Davao siya at may inaasikaso daw siya. May mga ateng na pinapunta si tita para ayusan kami ni Abby. Inayos naman nilang mabuti ang mask ko. I won't be taking it off tonight. Kaya sinigurado nilang komportable ako. Oh my God! Ang ganda mo, miss. Tili ni ate girl na makapagbihis na ako. I'm wearing a sexy shirt dress. Tiwala ako pagdating sa taste ni Tita Colleen sa pagpili ng damit dahil dati siyang model na mas alam kung anong bagay sa akin. Abby is wearing a mermaid cut blue dress na open ang likod. Umalis na kami nang dumating si Liam na hindi maalis ang titig kay Abby. I have this good feeling na magkakatuluyan silang dalawa sa hinaharap. My cousin and my best friend. Hindi na masama. Lorenzo's points of view. Nagiging maayos ng kumpanya. Under renovation na ang ilan sa mga lumang mall na pag-aari namin at ang construction ng bagong itinatayong mall ay nag-resume na rin. In no time, ay matatapos na yon at magbubukas bago matapos ang taon. We are having a company event tonight. It was Mom's idea na siyang sinang-ayunan naman ng board. Si Mrs. Velasquez ang ginawang head organizer sa party at ang napili niyang team ay masquerade ball. Nauna na sila Mom sa venue.
Sinundo ko pa kasi si Hailey na siyang date ko ngayong gabi. Ayoko nang makipagtalo kay Mami, kaya pumayag na ako sa gusto niya. You look dashing in your tux, Ence. Anya. Thank you, Hailey. Tayo na? Wala ako sa mood para makipagbolahan sa kanya. Lalo na't pinilit lang ako ni Mami na maging date siya ngayong gabi. Umikot ako para makipag-usap sa ilan sa mga bisita. Mrs. Velasquez did a great job dahil maganda at elegante ang venue na mas pinakinang pa ng mga iba't ibang disenyo ng maskara. I was about to go to the restroom nang mapansin ng isang babae. Hindi ko ito mamukhaan dahil natatakpan ng pulang maskara ang mukha niya. She's sexy. I must admit it. Kailangan ko siyang maisayaw mamaya. They prepared a small program kung saan nagbigay ng speech si Dad at ang ilang members ng board including myself. I was a quick speech telling them about the progress of Levinsky Corporation and its promising future in the industry. Sunod naman ay pinakilala si Mrs. Velasquez bilang bagong member ng Board of Directors at bilang shareholder ng kumpanya. Hindi naman pinaunlakan ni Mrs. Rosales ang imbitasyon namin dahil nasa labas daw ito ng bansa. Nagpadala na lang ito ng pagbati sa assistant. Hinanap ko ang babaeng naka-red mask at hindi naman ako nabigo. Can I have this dance? Tila nagulat ito sa paglapit ko. Sure. Maiksi niyang sagot. Hinawakan ko siya sa kamay and I couldn't name the feeling. Warm? What's your name, miss? Kulay blue ang mata niya. I'm not sure kung natural yon o maaaring nakakontact lens siya. Belle. Mahina nitong sagot na umabot pa rin sa pandinig ko. Lovely name. I'm Enzo, CEO ng Levinsky Corporation. Hindi ito sumagot. Hindi yata umubra ang style ko. Bago ko man muling naibuka ang bibig ko para kausapin siya, she was taken away by another man. Tinawag ako ni Mama para isayaw siya pagkatapos ay nakipagpalit siya kay Hailey na isinasayaw ni Dad. Hinahanap ko ang babaeng nakapulang maskara habang nagsasayaw kami ni Hailey pero hindi ko na siya makita. I'm starting to hate this team. Hindi ko tuloy nakita ang mukha niya. Wait a minute. Her scent remind me of someone. Hindi kaya si Alex yon? That bitch. Anong ginagawa niya dito sa party? I told Hailey to go back to our table para hanapin siya. Pero hindi ko talaga siya makita. Ang kapal talaga ng mukha niyang pumunta dito sa party ng kumpanya namin. Alex, points of view. I need to talk to Lorenzo. He needs to know at least the truth. Hindi ko siya niloko. Minahal ko siya ng buong puso at kailanman, hindi ko siya niloko. Katatawag lang ni Ryan. Nakabalik na daw siya from Davao at nagtatanong siya kung pwede siyang pumunta ng condo mamaya. Pumayag ako syempre. 4 days ko na siyang hindi nakikita. Isabel, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit ka biglang nawala sa party noong nakaraan. Ilang araw na rin akong kinukulit ni Abby about sa gabing yon. Sino ba naman kasi ang matutuwa? Sa dami ng tao sa party na yon, si Lorenzo pa talaga ang nakasayaw ko. Mabuti na lang hindi niya ako nakilala. Naalala ko kung paano niya ako pinakatitigan sa mata. The asshole even asked for my name. Asipon ke, the name Belle came out my mouth. Then my cousin who's wearing his mask came just in time para mailayo ako bago pa siya makapagtanong ulit. Feeling ko may nangyari na ayaw mong sabihin sa akin. Ang kulit ni Abigail. Ilang beses kaya siyang inire. Wala namang nangyari kasi she will start teasing me again kapag nalaman niya ang encounter namin ni Leveste. Dad called this morning. Ipinapaalala niya sa akin ang golden anniversary ng RGC next month. He also told me na formal na niya akong ipapakilala bilang bahagi ng kumpanya. Ang araw na pinakahihintay ko. Gaganapin ito sa Isabel Royal. Sure ka bang ayos ka lang mag-isa dito? Tawagan mo na lang kaya yung pinsan mong Tisoy para may kasama ka.
Bitbit ni Abby ang ibang pasalubong para sa mami at mga kapatid niya. Uuwi ito ng Cebu. Pinagbigyan ko siya na mag-leave ng 5 days. Dahil mabait akong boss. Don't worry about me, Abigail. Ikamusta mo na lang ako kay tita at sa mga kapatid mo. Isa pa, pupunta si Ryan dito mamaya. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi mo naman siguro balak isuko ang bataan, di ba? Binato ko siya ng throw pillow para siyang si Mitch. Che, anong akala mo sa akin? Lumayas ka na nga. Ngumisi lang ito. Love you to Isabel. Anya, saka lumabas na. Pumasok na rin ako ng office. Pagdating ko ay naabutan ko si Bea sa table ni Abby. Siya munang papalit dito pansamantala. Good morning, Miss Isabel. Nakangiting bati niya. Bagamat mailap ang mga mata nito. Good morning din, Miss Rivera. Huwag kang mailang sa akin, Bea. Kalimutan mo na yung nangyari sa atin noon. Bahagyang nagulat ito, pero agad din namang ngumiti. Thank you, Miss. May meeting nga po pala kayo with Mrs. Colleen Velasquez mamayang 9:30. May usapan nga pala kami ni tita. Nag-ikot muna ako sa mga department. So far wala namang problema. Bumalik na rin ako sa office nang masigurong maayos ang lahat sa hotel. Hello, Isabel. Agad akong tumayo para salubungin si tita. Tita, niyakap ko siya. Pinakatitigan ko siya nang pakawalan niya ako. Namimiss ko na si Mami. Bakit ganyan ka makatingin? Binaba nito ang dalang handbag sa table ko. Namiss ko lang po bigla si Mami. Kahit anong pilit ko kay Ma'am na pumasyal dito sa Manila, marami siyang dahilan para tanggihan ako. Ewan ko ba sa Mami mo? Hindi maiwan-iwan si Sian at ang mga pamangkin mo. Di bale, malapit na rin naman tayong umuwi, hindi ba? Magkakasama-sama na rin kami. Ian called me this morning. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa nalalapit na anniversary ng RGC. Kakilala ko ang organizer na kinuha nila. Just give me the list of people na iimbitahan mo. Ako nang bahala. Leave the people from Levesque Corporation. I'll take care of them myself. Hindi pa rin ako makapaniwala na nalalapit na ang paghaharap naming lahat. Hindi ba sila naghihinala about sa party, tita? Ayoko magkaroon sila ng kahit na kaunting idea sa mangyayari. Wala silang idea, Isabel. You don't have to worry. Umaayon lahat sa plano. Ang alam nila, iimbitahan sila ng RGC sa anniversary nito. At bilang bagong partner developer ng kumpanya, hindi sila makakatanggi. Just the way I wanted things to be. Hindi nila alam ang sasambulat sa harapan nila. I can't wait to see the look on their faces. Lalo na kapag nalaman nilang ako na ang nagmamayari ng kumpanya nila. Pinag-usapan pa namin ni tita ang ibang detalye sa gaganaping event. Ian told me they are very proud of you, lalo na ang daddy mo. Hindi pa rin sila makapaniwala na kinaya mong i-manage itong Zoe Grand. Sino ba naman kasi ang mag-akala na Isha will be part of RGC? Because growing up, she hated the idea of working in the company, tita. Those are the exact words of your twin brother. And I am proud of you to Isabel. Dad told me the same. Hindi ko alam na pati ang kakambal ko ay proud din sa akin. Ian wasn't the vocal type. Tahimik lang itong madalas. I guess it's in my blood, tita. Masaya din po ako na maging bahagi ng kumpanya at makatulong sa patuloy na paglago nito. Hindi lang para sa pamilya, kundi para sa mga empleyado nating umaasa sa atin. At sa mga taong mabibigyan natin ng trabaho, I will do everything to continue my family's legacy nang walang minamaliit na tao. Mas lalo mo lang akong pinapahanga, my dear niece. You've grown just the way your mother imagined you to be. Siya ang isa sa pinaka naniniwala sa'yo. Kahit noon pa man, hindi siya nagkamali. You will make everyone proud one day, lalo ng daddy mo. Si Mami laging tagapagtanggol ko sa tuwing nadidisappoint sa akin si Daddy. Noon dahil sa pagiging pasaway ko. Pagkatapos naming mag-usap ni Tita, ay nagpaalam na rin ito. Babalik na daw ito ng Levesque Corporation. Ano kayang magandang ipalit sa pangalan ng kumpanyang yon?
Oras na mailipat sa pangalan ko ang number of shares ni tita. Naging busy ako ng mga sumunod na oras. Pasado 12:00 na nang mapansin ko ang relo ko. Bumaba ako ng restaurant kasama si Bea para mag-lunch. Nagpaalam si Bea at sinabing sa employees lunch na lang kakain. Hindi ko na siya pinilit na sumabay sa akin. I was enjoying my food nang may magparinig sa kabilang table. Bakit hinahayaan ng management na kumain ng empleyado nila? Kasabay ng mga guest? Kilala ko ang boses na yon. She's here. Ano na namang masamang hangin ang nagdala sa kanya dito? Pinagpatuloy ko lang ang pagkain. Pasalamat siya, gutom ako. Excuse me? Gusto kong makausap ang manager ninyo. Ibinaba kong hawak kong kutsara at tinidor. Napahilot ako sa sentido ko. Pinagmasdan ko ang steak na nasa plato ko para akong kinakausap nito. Nakainin ko na siya. At wag na lang pansinin ang hipon na nagmamaldita. Kung pwede lang siyang latad-tarin, ipalunok sa mga kasama niya nang mabawasan naman ang itsusera sa mundo. Lumapit dito ang restaurant manager na si Risa at mahinahon siyang kinausap. Nakita kong napatingin sila sa gawi ko. This girl is a walking trouble. Nagulat pati ang ibang guest na kumakain nang bigla na lang hampasin ni Perlita ang lamesa. Anong problema niya? Uminom muna ako ng tubig saka pinahiran ng table napkin ang bibig ko bago tumayo. Anong nangyayari dito? Lumapit na ako sa kanila. Nakita ko na halos patapos na ang mga ito dahil paubos na ang pagkain sa table nila. Apologetic ang mukha ni Risa. Ikaw ang problema. Duro sa akin ni Perlita. Oh wow, ang lakas ng loob. Anong problema mo sa akin, miss? Kung ang kagandahan ko, sorry, wala na tayong magagawa. Inborn eh. Natawa ang ibang guest na nasa malapit. Grabe talaga ang bilib mo sa sarili mo. Hindi kami komportableng kasabay ang empleyadong gaya mo sa pagkain dito sa restaurant ng hotel. Inawat ni Risa ang kamay nito. It's okay, Risa. Nginitian ko siya. Miss Dagatnon, if you don't mind, let's go somewhere more appropriate and talk about this problem of yours. Para hindi natin naabalang ibang guest. Baka hindi sila matunawan. Follow me. Madiin ngunit mahinahon kong utos bago sila tinalikuran. Empleyado ka lang dito, hindi ba? Wala kang karapatang kumain sa restaurant na yon. At tumaktong parang guest ka. Gusto kong kausapin ang pinaka-head ninyo. Baling nito kay Risa. Natawa ako ng mahina. What the heck? Ma'am, kaharap niyo na po siya. Sagot nito sa kanya. What? Gulat na tanong niya. Hindi ka naman siguro bingi, Perlita. Sino pang head ang hinahanap mo? Ako ang general manager ng hotel na to. Anong masama kung kumain ako sa restaurant ng hotel na pinapatakbo ko? Nagbulong-bulungan ang dalawang kasama nito. Huwag mong dalhin dito ang pagiging palingkera mo. Dahil hindi ako mangingiming ipatapon ka palabas ng hotel na to. Inabalin niya ang pagkain ko. Masamang ginagalit ang gutom. Sino sa inyong naka-check-in dito sa hotel? Umiling ang dalawang kasama niya. Ang lakas ng loob mong mag-iskandalo. Walk-in ka lang naman pala. May karapatan akong gawin lahat ng gusto ko sa hotel na to. Dahil ako ang nagmamalaka dito. Kung pwede ko lang sabihin sa kanyang pagmamayari namin ang hotel. Not yet. Hinila na ito ng mga kasama. They look scared. Dapat lang. I mentally remind myself na ipa-blacklist itong si Perlita dito sa Zoe Grand. Wait, tawag ko. Napahinto naman ang mga ito. Risa? Make sure they settle their bills bago sila magsilayas. Sinigurado kong maririnig nila ang sinabi ko. Yung mga in-order nila, ano yon? Tiway na lang? I walk and smirk. Wait for the final blue, Perlita. We're almost there. Around 3 p.m., I went to Shangri-La in Makati. Galing ako meeting with the Department of Tourism. Isa ang Zoe Grand na kinuha nilang sponsor for an upcoming beauty pageant. Few of the delegates will stay in our hotel in exchange of promotion. Nakabalik na ako ng kotse. I was about to start the engine
nang may kung sinong lumapit at sumandal sa kotse ko. He looks familiar to me. I clenched my fist nang mapagsino ito. It was the Devil Harold. Small world. May babaeng lumapit sa kanya. Maingat kong ibinaba ang bintana sa gawin nila. Sakto lang para marinig ko ang usapan nila sa labas. Nice car? Simula ng babae. Yeah, thanks. Sagot nito. Kahit kailan talaga napakasinungaling niya. Thanks my ass. Palis ka na ba? Obviously the girl is flirting. What's with women and men with cars? No babe. I'm waiting for my sister. May pinuntahan lang siya. Liar. Sigaw ng utak ko. I like your car. Anang babae. Thanks. Bought it 2 weeks ago. I rolled my eyes. I started the engine and pressed the horn, enough to make them jump off their skin. Saka ako bumaba. Namutla si Harold pagkakita sa akin. Your car, ha? Fucking asshole. Kilala ba kita? Sigaw ko. The girl slapped him. Nice try. Andito saka umalis. Tiningnan ko siya while sarcastically grinning. What do I expect? It's you, lying bastard. Babalik na sana ako sa loob ng sasakyan nang mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kanang pulsuhan ko. Bakit ka nangingialam, ha? Napatingin ako sa kamay niya. Get your filthy hands off me. Nang hindi siya makinig, kinuhay ko ito at pinihit siya patalikod sa akin. Listen well, Harold, and listen carefully. Sa susunod na lalapitan mo ako, sisiguraduhin kong sa presentong bagsak mo. Trust me, kayang-kaya kitang ipakulong sa atraso mo sa akin. Itinulak ko siya ng ubod lakas na muntik na niyang ikasubsob. Sayang, hindi pa natuluyan. Pumasok ako sa sasakyan at nilisan ang lugar na yon. Tingnan lang natin kung maglalakas pa siya ng loob na lapitan ako. I wonder kung anong gagawin sa kanya ni Lorenzo kapag nalaman niya na ang totoo. But nothing could change my mind. I felt energized. I put 2 of my enemies on the places on a row. Ang saya ng araw. Dumating si Payatot sa kondo, bandang 6:00. Marami siyang dalang pasalubong from Davao. Yung totoo, pinakyaw mo bang mapaninda sa Davao? Biro ko sa kanya. Hindi naman, konti lang naman ang mga yan. Hinila ko siya paupo sa couch. Naayos mo ba ang pinunta mo doon? Parang nagulat ito sa tanong ko. Oo, Isabel. Ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba nahihirapan sa hotel? Tila ayaw nitong pag-usapan ang ipinunta niya sa Davao. I'm all good, Rai. Nakaalalay naman si Ate Chloe, si Ian, pati na rin si Dad. Itinoon ko na lang sa TV ang mga mata ko. Para kasing nagpapakiramdaman kaming dalawa. Kami na, di ba? Naalala ko nga pala, hindi pa kami nagkikis. Munti ko nang matampal ang sarili kong noo sa naisip ko. Salamat sa chance, Isabel. Pangako, sisikapin kong maging mabuting nobyo sa'yo. Ito na yon. Nagiging cheesy na siya. Napatingin ako sa mga mata niya. Ganon din siya sa akin. Hindi ko alam kung ako o siya ang lumalapit pero naglalapit ang mga mukha namin. Napalunok ako nung mapatingin ako sa mapupulan niyang labi. Gahibla na lang sana nang biglang tumunog ang sipi niya. Pareho kaming napalayo sa isa't isa. Ayun na sana. Sumigway pa ang sipi niya. I'm sorry, Isabel, but I need to go. May kailangan akong puntahan. I'll see you tomorrow. Natigilan ako nang lumapit siya sa akin. Itutuloy niya kaya yung naudlot? Pero sa halip na sa labi ay sa noon niya ako hinalikan. Tumayo na rin ako at inihatid siya sa pinto. Ingat ka. Nanlaki ang mata ko nang hilahin niya ako at yakapin. Saka muling hinalikan sa noo. Pwede na rin. Naisa tinig ko. Sumandal ako sa pinto nang maisara ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit gusto kong halikan ako ni Ryan. As if I want to know something pero hindi ko naman alam kung bakit. I decided to go 2 ways. Baka mabaliw ako sa kondo. Lalo na't mag-isa lang ako. Hindi ko naman balak maglasing. Wala si Willie.
Nag-out of town daw, ito kasama ng pamilya. For sure kasama niya din sina Sam. Uminom na lang akong mag-isa. May lalaking lumapit at nakipag-usap sa akin. Hinayaan ko lang siya kaysa mapanis ang laway ko. Let me buy you a drink, Anya. Ano akala niya sa akin? Wala akong pera? No, thank you very much. Kahit anong pilit niya, hindi ako pumayag. Mamaya lagyan niya pa ng kung ano yung inumin ko. Niyaya niya akong magsayaw pero tinanggihan ko din. Kahit makulit siya, thankful ako kahit paano na may nakakausap ako. Medyo umepekto na ang alak sa sistema ko, kaya nagpaalam na akong uuwi. I'll go ahead. Thanks again. Ano na nga ba ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Dexter. Ihatid na kita, Alex. He's very persistent. It's okay, Dexter. Kaya ko. Lumabas na ako ng Waze. Pero nawalang hilong nararamdaman ko nang may humila sa akin at isinandal ako sa pader. Nag-vibrate ang ulo ko sa pagkakauntog. Ano ba? Let go of me. Hawak niyang dalawang kamay ko. Huwag ka nang pakipot, Alex. Kilala niya ako? Inaninag ko ang mukha niya. Dexter? Bitiwan mo nga ako. That's right, sweetheart. It's me. Ang bango mo. Gago din ng isang ito. Mabango naman talaga ako eh. Handa na akong manlaban ng may humigil sa kanya palayo sa akin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinuntok nito si Dexter. Nagsuntukan silang dalawa. Hindi nagtagal ay may dumating na mga security. Ihatid niyo sa presinto ang gagong to. Kinuha naman si Dexter ng dalawang guard. Ako naman ang sunod na hinigit niya sa kamay. Huwag kang maglasing para hindi ka mabastos. Pinangangalandakan mo kasi yung sarili mo. Inalis ko sa pagkakahawak niya ang kamay ko. Hindi ako lasing. Sigaw ko sa kanya. I don't need your fucking help, Lorenzo. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Bakit ba lagi na lang kaming pinagtatagpo? Can't this day get any better? Lorenzo's Points of View. Nagpunta ako ng Waze. Kahit alam kong wala sila Willie. Birthday ng mami niya tomorrow, kaya nag-out of town ang mga ito. Maayos ng lahat sa kumpanya. Ang problema ko na lang ay si mami. Pinipilit niya akong pakasalan si Hailey. She's the perfect woman for you. Bukod sa magkaibigan ng pamilya natin. Hailey came from a decent and respected family. Anak, ito ng mayor at dating beauty queen din ang ina nito na kaibigan ni mami. Maganda si Hailey, pero hindi ko siya mahal. Pakakasalan ko lang ang babaeng mahal ko. Nakapesto ako sa medyo madilim na bahagi ng bar. Kakatapos ko lang umorder ng inumin nang mamataan ko si Alex. Nananadya ba siya? Mukhang mag-isa ito. Wala yata ang mga lalaki niya. Nakita ko na umorder ito ng inumin. Marunong na siyang uminom ng alak. Parang kailan lang, noong nalasing siya dahil kay Perlita. But who knows? Sinadya niya lang malasing ng gabing yon. It's part of her scheme. May lumapit na lalaki sa kanya at nakipag-usap. Kung sino-sino na lang talaga ang kinakausap niyang lalaki. Naikuyom ko ang kamo ko. The guy is obviously flirting with her. At mukhang enjoy naman siya. Hinayaan ko na lang siya. Buhay niya naman yan. May ilang babaeng lumapit sa akin, but I just ignored them. Wala ako sa mood makipag-usap. Muling bumalik ang atensyon ko kay Alex. Mukhang kinukulit siya ng lalaki. Panay ang iling niya. Nakita kong tumayo ito at mukhang aalis na. Sinundan naman ito ng lalaki. Inas na tumayo na rin ako at lumabas. Hindi magandang kutob ko sa lalaking yon. Lasing na yata. Hindi ko na sila nakita paglabas ko. Ano ba? Let go of me. Dinig ko. Boses ni Alex yon. Sa bandang gilid galing ang boses niya. Madilim na sa parting yon. Maingat akong lumapit kung saan galing ang boses na yon. Huwag ka nang pakipot, Alex. Dexter? Bitiwan mo nga ako. Sabi na't hindi gagawa ng mabuti ang lalaking yon. That's right, sweetheart. It's me. Ang bango mo. I know it was him. Hawak niya sa dalawang kamay si Alex at nakasalya ito sa pader. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinuntok ko si Dexter.
Bumulagta ito pero agad na bumangon. Lumalaban din ito. Nagsuntukan kami. Pero hindi pa ako lasing gaya niya. Napansin yata kami ng mga gwardya. Ihatid niyo sa presinto ang gagong to. Alam kong kilala nila ako. Itinayo at dinala nila siya. Si Alex naman ang hinigit ko palayo sa lugar na yon. Huwag kang maglasing para hindi ka mabastos. Pinangangalandakan mo kasi ang sarili mo. Kababaing tao, lasenga. Buong persa nitong inalis ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Hindi ako lasing. Sigaw nito. I don't need your fucking help, Lorenzo. Saka ito tumalikod. Siya na nga ang tinulungan. Siya pa ang galit. Bumalik ako sa bar at naglasing. Dapat pinabayaan ko na lang siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at sinundan ko pa siya. Tirik ng araw nang magising ako, kinabukasan, na hindi ko maalala kung paano ako nakauwi ng kondo ko. I check my phone at may ilang missed call si Ate Red. May message din siya. Wala namang nag-aabang, text ako kundi siya lang. We need to talk. I'll wait for you in the cafe, next to my shop at 10 a.m. Don't be late. Ano na naman kaya ang kailangan niya? Naligo na ako at naghanda. Ayaw ni ate na pinaghihintay. Pero pagdating ko, ay naroon na siya at nagbabasa ng magazine. Natural nandyan lang yung shop niya. Paalala ng utak ko. You're late, anya. I'm not. Sabi mo 10 a.m. May 15 minutes pa ako. I ordered coffee. Lasing ka na naman kagabi? It doesn't sound like a question. What is it, ate? Bakit mo ako pinapunta dito? Imposible namang na-miss niya lang ako. Nagkita lang kami nung isang araw. It's about time na malaman mo ang totoo. Don't be stubborn at kausapin mo siya. You need to hear things from her. Naguguluhang tiningnan ko si ate. Anong? Nabitin ang sasabihin ko nang makilala ang babaeng ngayon ay nakatayo katabi ni ate. Alena? Ngumiti ito ng tipid. She's back? And so, ang dating mahabang buhok nito ay hanggang balikat na lang. Hindi na ito payat gaya ng dati. Pero hindi may pagkakailang mas lalo itong gumanda. Maiwan ka na muna kayo. Tumayo na si ate at naglakad. Marahil pabalik sa shop nito. Si Alenang pumalit sa pwesto niya. What is she doing here? Anong kailangan mo? Bakit ka pa nagbalik? Baka sa mukha nito ang pagkagulat. We need to talk, Anso. Alam kong galit ka pero kailangan mong marinig ang mga sasabihin ko. Ang mga mata niya ay naglalarawan ng samut-saring emosyon. Hindi ko gustong umalis noon. Hindi ko ginustong iwan ka. Pero umalis ka pa rin at sumama ka sa iba. Umiling ito. Hindi totoo yan. Walang iba, Enzo. Alam mong minahal kita noon? Ikaw ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Alam mo yan. Binigay ko ang sarili ko sa'yo ng buong buo. At hindi kita niloko. Ang mami mo. Pinahid nito ang luhang lumabas sa mata. Ang mami mo ang dahilan kung bakit pinili kong lumayo. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Alena. At huwag na huwag mong idamay sa mami dito. Muli itong umiling. Tinitigan niya ako sa mata. Yan ang totoo, Enzo. Ang mami mo ang dahilan kung bakit ako umalis. Siyang tumulong sa akin na makapunta ng ibang bansa. Hindi naman lihim sa'yo na ayaw niya sa akin. Dahil mahirap lang ako. Anak ako ng driver ninyo. Kahit kailan, hindi niya ako nagustuhan para sa'yo. Tinakot niya ako. Gagawin niyang miserable ang buhay namin. May sakit si tatay. Maliliit pang mga kapatid ko. Anong laban ko sa kanya? Pinapili niya ako, Enzo. Ang pagkakataon na maiawan ko sa kahirapan ng pamilya ko o ikaw. Alam kong pag pinili kita, hindi niya tayo titigilan. Ayokong idamay niya pati ang pamilya ko. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Patawarin mo ako kung mas pinili kong protektahan at unahin sila itay. Masakit sa akin ang iwan ka. Pero mas hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa kanila. Tuluyan na itong umiyak. Kasinungalingan, yung sulat. May iniwan kang sulat. Sulat na nagsasabing sumama na siya sa iba at hindi na niya ako mahal. Hindi magagawa ni Mami ang mga sinasabi niya. Oo,
Ako ang gumawa ng sulat na yon, Enzo. Isa yun sa kondisyon ng mami mo. Hindi totoong umalis ako ng bansa ng araw na yon. Isang buwan pa bago ako nakaalis. Si Attorney Melendez, ang family lawyer ninyo ang tumulong sa akin sa pag-aayos ng papers ko. Kahit tanungin mo pa siya. Look, ito yung cellphone na binili mo sa akin dati. Nandiyan lahat ng message ng mami mo. Mga text niya at maging mga pagbabanta. Alam kong darating ang araw na ito, kaya hindi ko binura ang mga mensahe niya. May inilapag pa itong envelope. Inilabas niya mula doon ang mga ilang pictures. Bago magtapos ang kontrata ko, namatay si tatay. Patay na ang tatay niya. Hindi na rin kinaya ng katawan niya ang gamutan. Umuwi ako noon para asikasuhin ang libing niya. Sinubukan kitang puntahan. Nagmakaawa ko sa mami mo. Pero hindi siya pumayag. Ibinigay niya sa akin ang mga pictures na yan. Ang sabi niya, masaya ka na at may mahal ka ng iba. Kaya hindi na dapat kita guluhin pa. Pictures namin ni Hailey ang mga yon, pero hindi naging kami. Kuha yun sa mga event na imbitado ang mga pamilya namin. Kaya hindi na ako nagpumilit na makipagkita sa'yo. Bumalik ako sa abroad para magtrabaho. Iniwan ko ang mga kapatid ko sa tiyahin ko. Nagkakilala kami ni Arthur, ang asawa ko. Last year, ikinasal kami at binayayaan ng isang anak. Mapait nang umiti siya sa akin. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita ginustong saktan, Enzo. Totoong minahal kita noon. At hangad ko lang na maging masaya ka rin. Na sana mahanap mo na rin ang totoong mamahalin mo. Yung taong kaya kang ipaglaban. Bagay na hindi ko nagawa. Kasal na siya at may anak na. Kung ganon, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa akin ngayon, Elena? Hindi ka ba natatakot sa pwedeng gawin sa inyo ni Mami? I know she's telling the truth, pero bakit pa siya bumalik? Umuwi lang kami para kunin ang mga kapatid ko, Enzo. Sa ibang bansa na kami titira. Aalis na kami sa Makalawa. Hindi na ako matatakot para sa kaligtasan nila. And you deserve to know the truth. Sana pagdating ng araw ay mapatawad mo ako. Tumayo siya at lumapit sa akin. Niyakap niya ako. Paalam, Enzo. Natutuwa akong nagkita tayong muli. I wasn't able to speak. Namalayan ko na lang na pumapatak ang luha ko. Si Elena ang unang babaeng minahal ko. Naglakad ako papunta sa shop ni ate. Kasalanan ni Mami kung bakit umalis si Elena at nagkahiwalay kami. Anong kasalanan ko kay Mami? At nagawa niya ang lahat ng ito sa akin, ate. Masama ba akong anak? I don't fucking deserve this. Ang sakit malaman na kasalanan ni Mami ang lahat ng pinagdaanan ko. Pinanood niya lang ako na maging miserable ng pangapanahon yon. Kahit ako hindi makapaniwala na kaya niyang gawin yun sa'yo, Enzo. Elena told me everything. Tinadhana at hindi aksidente ang pagkikita namin noong isang araw. Hindi ko nga inaasahan na kilala niya ako. Dahil isang beses lang naman kami nagkita noon. Minamanipula ni Mami ang buhay ko at buong akala niya ay may tatago niya sa akin ang ginawa niya habang buhay. Anong balak mong gawin? Wala mo na sa ngayon, ate. Hihintayin ko makaalis ng bansa sina Elena bago kausapin si Mami tungkol dito. This is the list I can do for Elena. Hindi ko na alam kung ano pang kayang gawin ni Mami at hindi ko hayaang saktan niya si Elena at ang pamilya niya. I can't believe Mom was able to plot all of this. I'm not aware she's capable of doing this behind my back. Sa tulong ni ate, ay muli ako nakipagkita kay Elena. Nakapag-isip-isip na ako at alam kong gaya ko, ay biktima din siya. Nagkita kaming muli sa cafe. This time, hindi siya nag-iisa. Enzo, this is Arthur, my husband. Han, si Enzo, Lorenzo Leveste. Nakipagkamay siya na tinanggap ko naman. Glad to meet you, Enzo. This is our son, Alfred. Pakilala nito sa anak. Binigyan nito ang bata kay Elena at nagpaalam sa amin na magbabanyo saglit. Kahawig mo siya. Pareho ang mga mata ninyo. Pero ang pisngi at kilay nito ay halatang nakuha sa ama. Sabi nga nila, hinalikan nito ang pisngi ng anak. Bigla akong may naalala sa eksena. Si Alex at Snow. Gusto mo bang siyang hawakan? At ubili man ay hinawakan ko ang anak niya. Ilang buwan na siya?
Hula ko naman kasi ay wala pa itong 1 taon. Dahil baby pa kung titignan. 8 months. Mukhang gusto ka niya. Pinatayo ko ang baby sa mga hita ko. Hinawakan naman niya ang mukha ko. Parang may humaplos sa puso ko nang umiti siya. Ibinalik ko na siya kay Alena. Dumating naman ang asawa nito at kinuha ang bata. Naglakad ang mga ito papunta sa play area kung saan may ilang bata na naglalaro. I'm sorry. Hindi ko alam ang mga ginawa ni Mami. Kung alam ko lang sana, napigilan ko siya. Ngumiti siya sa akin. Nangyari na ang mga nangyari, Enzo. Wala akong hinanakit sa iyo at kahit sa mami mo. Napatawad ko na siya nung araw na ikinasal ako kay Arthur. Napasulyap ito sa mag-ama niya. Masaya ako para sa iyo, Alena. Masaya ako na sa kabila ng mga ginawa ni Mami. Nahanap mo ang kaligayahan mo. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagmamahal mo sa mag-ama mo. Alam ko dahil gano'n niya rin ako tingnan dati. Salamat, Enzo. Sana mahanap mo na rin ang taong mamahalin mo. Hangad ko din na maging masaya ka at sana, huwag nang humadlang ang mami mo. Pinuntahan na nito ang asawa at anak pagkatapos naming mag-usap. Kumaway pa sila sa akin bago umalis. Magaan ang pakiramdam ko nang pumasok sa office kinabukasan. Marahil, nakatulong na mabigyan ng closure ang sa amin ni Alena. Inawasan ko na muna si Mami hanggat hindi pa sila nakakaalis. Baka hindi ako makapagpigil. Mr. L, pinabibigay po ni Mrs. Velasquez. Tinanggap ko ang envelope. Invitation? Yes, Mr. L. Golden anniversary po yan ng RGC. Yung bagong partner developer natin. Mahigpit po ang bilin nila na dumalo kayo, kasama ang daddy at mami ninyo. They wanted to formally meet all of you. May susunod din po sa inyong private plane, kaya wala kayong alalahanin pati accommodation. Sasagutin po nila lahat. A perfect getaway. Kailangan ko ding huminga. Inform Dad about this at sabihin mo na rin sa kanya ang request ng RGC na isama pati Ma'am. Hindi ko muna sila gustong makausap. Pakisabi na rin kay Mrs. Velasquez na pupunta kami. Importante ito para sa kumpanya at ayoko magkaroon ng maling impression ang mga taga-RGC sa amin. Right away, Mr. L. Anya, saka mabilis na lumabas. Bakit parang excited pati si Mitch? Mabilis na lumipas ang araw. Mitch remind me about the trip to Cebu. Kaya pag uwi ay nagpa-check ako ng mga gamit ko. 1 week kaming nandoon. A week of vacation. Away from the traffic, noise, and the stress of Manila. Plus the fact na libre itong bakasyon na to. Napaka-generous ng kumpanyang yon para sagutin lahat. Who knows, I could meet a beautiful Cebuana. Dahil dinig ko, ay maraming magaganda sa Cebu. Alexa Isabel points of view. I smiled as the plane safely landed, meaning, nandito na ako sa Cebu. Tita Colleen arrived earlier at alam kong nasa Isabel Real na siya sa mga oras na ito. Nagpasundo ako sa driver namin. Paglabas ko ng airport, ay nakabang na siya. Welcome back, Isabel. Ngumiti ako sa kanya. Kinuha naman niya ang mga gamit ko. Maraming salamat pa, Manong Roel. Matagal na siya sa amin at pamilya na ang turing namin sa kanya. Pati na rin ang iba pa namin kasama sa bahay. Naku, kanina ka pa inaantay ng pamangkin mo. Hindi na nga mapakali yung si Maui eh. Nakausap ko sila bago ako umalis ng kondo. At excited na nga si Zoe. Maging si Mami. Dadaan lang muna ako sa bahay bago pumunta ng resort. Darating si Sam, maging si Michelle at ang kasintahan nito. Mga kaibigan ko sila. They need to know. Gumawa na rin ako ng paraan para makapunta sa Perlita. Pero darating siya the day after the party. I want to play with her a little bit. Maraming atraso sa akin ang hipon na yon. Ano ba naman kung pagmukhahin ko siyang tanga? Evil Green.